So yung mga babayan, at muli po nagbabalik kami dito sa bahay ni Tatay Jesus. So yan, ito na po yung nagawa namin kahapon at tutuloy po namin ngayon, at sana nga po matapos na natin ngayon. So plano po namin ngayon na malagyan ng bubong. Kaya mataas po itong kabila at mababa yun, so magiging bubong po niyan pag ganyan. Ayan. At ito, baka po may magtanong kung bakit hindi pa nagagawa ito. So inuna po muna namin ito, at after po nitong magawa, ito po yung susunod namin kusina ni Tatay Jesus. So ginawa na lang po namin ganun yung kanyang sahig, mas matibay po kaysa sa plywood, no? Yun nga po, nakaraan na in-announce ko ay merong higaan naman si Tatay Jesus. Saka natin dadalhin dito kapag okay na yung kanyang bahay. So may kutsyon din po yun, diba? Ibang iba si Tatay Jesus ngayon pag nagawa yung bahay niya. Puntahan natin si Tatay Jesus. At Tatay, kamusta? Po kayo natulog kahapon? Dito sana po. Saan po? Doon sa bandang ng palengke. Ay, doon kayo natulog pansamantala? Opo. Pero alam na po ba nila na may pinapagawang bahay si Tatay Jesus? Opo. Ano sabi po? Anong pong reaction nila? Sabi niya, maraming salamat naman natin para bago yung bahay mo. Alam na nila na talagang bulok na yung mga aligi. Kaya ginawa nila ng para magawa nila ng... Pero ano pong sabi ng ano pong reaction ng mga anak niyo po na mapapagawa na kayo ng bahay? Wala naman po. Masaya din? Masaya din po sila at gawa ng... Siyempre po nag-alala sila at malay mo po lapit bumagyo at siyempre po masisira yung kubo ko. Kaya laki din pasalamat nila at ginawa niya yung kubo niya. So yun nga po, yung anak din po ni Tatay Jesus ay hindi rin po lahat maganda ang buhay. So kaya po ganun siguro din at may sarili na pong pamilya, kaya hindi rin natin masisisi kung bakit nag-iisa si Tatay dito, dahil may kanya-kanya na pong pamilya yung mga anak ni Tatay Jesus. Pero ganun pa man po ay mahalaga po ay mapapagawa ng bahay si Tatay Jesus. Pero Tatay, sa 6 na anak po ninyo, wala pong may umangat? Wala, hindi pa po alam. I mean, wala po bang umangat ang buhay, gumanda ang buhay? Wala. Talaga pong walang-wala din. Wala din po. Ay, yung aking isa, yung aking paapat, nandun sa Cavite. Ay, wala din yata naiipon sa dami naman ng manok na inaalagaan, pati baboy. Ay, wala din mangyari. Yan nga. Wag naman po nating sisihin yung mga anak ni Tatay Jesus kung ano man yung nangyari kay Tatay ngayon. Kung ano man yung sitwasyon Tatay Jesus, ay wag po natin na i-bash. Kasi di ba, may kanya-kanya na pong pamilya, at isa pa sa problema ay hirap din po sa buhay ng mga anak ni Tatay Jesus. Yun nga po, mahalaga naman po ay mapapagawa na ng bahay si Tatay Jesus at may lalagay sa maayos. Po? At hindi na ganun sa dati na tabingi yung bahay niya. So ngayon, nag-upgrade na. Ano Tatay? May swimming pool pa sa harap. Ano Tatay? May swimming pool pa. Ano? Pwede ka naman maligo dyan pag sakaling mong buha. Ano Tay? Ayaw po, pumadami malalim. At saka malinaw. Diba? Pwede magligo sa gabi. Kaya every time na napupuntahan si Tatay Jesus dito, nakapulang siya dyan sa may bayabasan. Parang chill-chillan si Tatay, parang may iniisip na something. Pero yun nga, siya lang kasi mag-isa dito, kaya siguro napakalalim ng iniisip niya. Pero Tatay, pwede ko ba malaman kung anong iniisip mo pag ka nandun sa ilalim ng bayabas? Naisip ko po lang kaya magawa at ng aking kubo. Ganun? Opo. Diba? So hindi mo man natupad Tatay yung paggawa ng bahay mo, pinagawa mo sa sarili mo, pero may ibang tao naman ang gumawa Tatay, no? Tama po yun. Ayan na. Opo. Malaki din po, salamat. Hindi mo man kinaya na ipagawa yung bahay mo, pero tinawag naman tayo ng Diyos para ipaayos, no? Opo. Diba? Minsan po, ako'y napapayak paggabi. Gawa po ng aking kubo. Bakit po? Ganun po sitwasyon. Kung bumagyo, sila pumapunta. Kung halimbawa dito, mga sarado din yan. Ako, hindi lang, ganda na lang po kami. Awan ng tigat. Matanda na ako. Ay, kung ako man yung kanya, nakatanggapin ko kung ano mangyari sa akin. Talagang
Hindi natin talaga masasabi ang buhay tatay. Kaya yun nga, lagi magtiwala kay Lord. Opo. Na? Opo. Hindi posible na didinggin yung panalangin nyo someday. Ngayon, dininig na po niya na ipaayos yung bahay ninyo at dumating kami. Ano po? Opo. Naging tulay lang din po kami ni God para mapagawa yung bahay ninyo. Atay, Opo. masaya kayo? Opo. Huwag na malungkot ha, huwag na malungkot. Sige, gagawin muna namin yung bahay ng Tatay Jesus para malagyan na po ng bubong at baka po mamaya pwede nang matulog si Tatay Jesus dun. Sinimulan na nga rin namin na maggawa ng bahay ng Tatay Jesus nang sa ganoon ay mapabilis po yung paggawa ng bahay niya. At nakakatuwa lang po dahil nakikita na po natin yung bahay niya. Maliit na bagay man po ito sa ibang tao pero napakalaking tulong po nito para kay Tatay Jesus. At ayun na nga, tamang tingin lang po tayo kay Tatay Rene dahil wala naman po tayong idea kung paano gumawa ng bahay. Kaya gumawa na lang po ako ng payong para payungan si Tatay. At hindi na nga po namin nakayanan yung init. Kaya naglagay kami ng puno sa harap. At shoutout nga pala sa mga estudyanteng ito, mag-aral kayo mabuti ha. At makalipas nga po ng 2 oras, nagsimula na nga po magpukpok si Tatay Rene dito at naglagay na nga po ng bubong. Inuna nga ni po namin ang pagbububong para sa ganoon ay maiwasang mababad sa init ng araw. At finally, ilagay na po namin yung bubong ni Tatay Jesus. At sunod naman po dito ang paggawa ng dingding. At unti-unti na po natin nakukuberan yung bahay niya. Sumasayaw pa nga yung bahay ni Tatay Jesus dito nung nalagyan nga lang po ng plywood. Bigla nga po tumibay ito. Tumulong na nga po tayo sa pagpapako ng dingding. At shoutout nga pala sa lahat ng mga panday na magaling pumako. Minsan na nga lang po tayo tumulong. Napukpok pa yung sarili kong kamay. So yung mga kababayan, at natapos na namin yung kabilang side ng bahay ni Tatay Jesus. Nalagyan na po namin ng plywood. So ito may bubong na din. Ayan, oh. So siguro bukas, so hindi man kinaya ng 2 days. Siguro bukas, pwede nang tulugan to ni Tatay Jesus. Ano tay? Opo. Pwede nang tulugan. Opo. So siguro pag nalagyan na ng plywood yung bawat gilid na yan, pwede natin pwede ka na maglagay ng higaan dyan. Ano tay? At siyempre, di ka na bababasa ng ulan. Hindi na ho. Safe na yan, no, tay? Opo. Ano masasabi mo, tatay, sa bahay mo ngayon na may bubong na? Ayos na po. At saka hindi na ako mag-aalala na ako yung matuluan ng ulan pag umulan ng malakas. At saka isa pa po, salamat din ako doon sa naggawa. Kaya po medyo mahirap pa yung sobrang init po. Hindi po kaya ng ng katawan at talagang kaya naglagay po kami kanina ng dahon para hindi gaanong pasok yung init. Sabi mo kanina po, ayaw po sa bagay nila ang init talagang pawisan. Hanggang dito lang ang vlog natin ngayong update natin sa bahay ng Tatay Jesus. At maraming salamat po sa inyong panonood dito. Sa mga nais po order ng ating t-shirt, Pugong Bihero Team t-shirt, mag-PM lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita niyo po sa screen, at for only 500 pesos po may PB Team t-shirt na po kayo. Ayan, sige po. See you guys. Thank you po sa inyong panonood.